tayo dyan. Dyan, yan. Sa amin yan, Namuhe Farm yan. Dati wala ditong step, ano. Alam bisita namin, nag-slide dyan, dumiritsi doon, papunta sa Pispan. Ay, sus, Ginoo. Handahan kayo ba? I see. Ang ganda naman nito. Kadami naman bunga nito, ma'am. Oh, lemon. Kailangan hilig ako sa picture. Tapos yung mga suha. Wow, ganda oh. Ang dami oh. Okay. Ang lalaking suha ni ma'am. Ito mga red sandler. Red sandler. Ganon. Red sandler pomelo. Yung mga yan. Tapos ito, sanuelo. Ayan yung aming suha. Na ang tawag ni ayan ay sanuelo ko yan, pero ang tawag namin ay bukol-bukol. Dahil Kasi tingnan mo, meron kasi siyang amoy na parang gusto ng borer. Tapos lagi siya naboborer, di pangit na. Oo. Pero ang sarap niyan. oh, talaga. Tapos di nung una, mahirap kong itinda, pero nung nagtagal nakita ng alam ng mga tao na masarap. Masarap. Di yan ang gusto nila, ang tawag nila bukol-bukol na suha. Eh meron yung year na hindi sila naborer, di ang gaganda ng dumating na citrus, ang gaganda ng dumating na pomelo. Tuwan-tuwa ako kasi sabi ko, ay naku, matitinda ko yung mga suha ko ng maganda kasi ang gaganda nila. Naku, nung dumating ang aking buyer, ayaw bilhin. Ang gusto nila yung bukol-bukol na suha. Sabi ko, kahit anong gawin mo explanation, na the same na puno yon, na hindi lang sila naborer at maganda sila ngayon, ayaw nila kasi Hindi ang sila gusto maniwala. nila yung bukol-bukol na suha. Sus Maria Jose, Ay, sabi ko, tawagin mo yung mga borer at iborer nila yung ano ba yun? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. May hinog na ba doon? May hinog na doon sa bukol-bukol? Kuhanan mo nga kami. Tingnan mo yan, oh. Meron yung, ito, Chinese pomelo yata. Chinese pomelo yata ito. Chinese to. Kasi meron kaming, sanuelo. Ayan, yan eh. Davao pomelo yan eh. Yan. Yan. Oh, wow! Ang ganda ng bulaklak niya, ma'am. Oh. Lotus yan. Yes! Oh. Ngayon ako nakita ng ganyang kulay. Oh my God, ang ganda. May makikita ka pa ibang lotus sa Malabing. Oo. Oh my gosh, ang ganda, oh. Nice. Ito si Myrick, siya ang aming dito, siya ang supervisor sa farm. Yung kabila, tingnan mo yung nag-uumpisa ng citrus ganyan. Hindi na sa amin yan, yung sa kabila. Pero sa kapitbahay. Sabi ko kay Daddy, bilhin mo yung kabilang lote para doon tayo lalagay para malapit sa kalsada. Yes. Sabi niya huwag mo pagdiskitahan yung lupa ng may lupa kasi marami siyang anak ipapamanan niya. Ito naman yung warehouse dito, pero maliit lang kasi pagkakatapos naman sasakay din sa truck. Oh, kanino yun? Hindi na sa inyo yan. Sa inyo pa rin. Sa amin yan. Wow. Ito yung bahay nila, bahay ni Merrick. Diyan sila nakatira. Dito Yung na rin bahay. nakatira ang pamilya mo, Mary? O Wala, binata ka binata pa yan. Oh, Merrick, kailan ka mag-aasawa? May girlfriend ka na ba? Mary ka? O baka gusto mong manawagan. Halika, dalhin mo kami doon sa Wow! sa maraming bunga. Ganda! Laki. Madulas dito. Sige. Baka, Merrick, palitan mo ito ng simento. Meron yung maraming Maputik pa, poste doon. maingat. Ayun, mas Naku, malapit dapat na pala lotus. nag-rubber system Ilang ako. hektarya to, ma'am? Ang laki. 3 hectares ito. Naku, nagbota sana ako Oo nga, ako din may mga bota kami kasi hindi kami nagbitbit. Wow. Malamig nga. Oo. Ingat ka. Kaya mo? Hindi. Andito naman si Merrick eh. Ito, dito mga ponkan. Pero hindi Okay. pa season ng ponkan ngayon. Pero hindi sila masyadong maraming bunga ngayon. Dalhin mo kami dun kasi napitasan na yung iba, kaya kaunti ng bunga.
Yan, mga ponkan yan. yan. Totoo, may bunga Mga isa. ponkan. Mga hilaw pa Pero yan. hilaw pa. Wow, ang ganda dito. Yan mo yung mga manok, oh. Mga native. Mag-i-spray daw kayo? Ella, oh. Ganda. Aliw. So, ang ganda niya na, ma'am. 3 hektarya. Yan, ano yan? Mga ponkan yan, ponkan. Pero hindi pa ngayon ang harvest. Sa mga October, ang harvest ng ponkan. Ilang taon na po itong nakatanim, ma'am? Mga ilang taon na itong Mayrik. Tagal na rin mga ano. pananim na Matandaan na. Itong mga to budded dyan. Kaya ito yung Ayan, rootstock kita, niya. oh. Ito yung dinuktong. Tapos, meron yung time na, meron kayong pinuntahang farm na ang linis-linis ng puno. Pag daw malakas ang ulan, yung mga boys binabrasan. Ako, bala kong bumili ng brush. Para sabihin ko kay daddy na pa-brush niya rin. Sabi niya saan, halika. Nila niya ako sa puno. Tapos sinuklap niya. Yun to. Sabi niya, nakita mo ba yan? Sabi niya sa akin. Na mga healthy ito. Itong balat. Kasi may sakit ang citrus na ito ay nagpuputi-puti. Yung parang, pag may puti-puti. oo, lichens yata ang tawag nila doon. Sabi nila, huwag mong alisin yan kasi protection nila yan. Sabi niya yan ay symbiotic ang relationship na ito at Yung saka parang ng lumot na yan. citrus. Oo nga naman, no. Tingnan mo, oh. Oh, maganda siya, hindi siya hindi siya nagkakasakit. Yeah. Oo. Sabi ko Ganun bala ko, pala yun. sabi ko buti hindi pa ako bumili ng brush. Kung hindi, nagkamali ka sa ginaya mo. Kung hindi, pinagalitan ako. So, ibig Sabi sabihin naman, lahat sila "Anong healthy, brush?" oh. Ito may kulay na. Ito yung mga satsuma na. Satsuma na ito, may Satsuma pa rin to? Ito ang mga satsuma na. Pero napitasan na to. Ito na lang natira. Marami pa pang hinog ano? Ay, pwede na kayo Wow! pwede na kayo magpitas uli, Mayrik. Ma'am, halika magpipicture Pwede na kayo magpitas uli. Kasi ano na, Ma'am. sa kakarga uli si Hapon ngayon. Mauubos na yung nandun. Picture tayo. Ang ganda eh. Oh, ha? Pwede rin naman dyan. At sa bagay, video na dyan. Mama! Dyan ka ha. Ayan. Dito. Yan. Yan, ang dami doon. Kita lahat. Ganda. Halika dito. Naaliw ako eh. Yan. Dito. Thank you so much. Diba, ma'am? Ayan. Grabe. Yan mo yan. Nako, Ito. ang queen of ponkan. Tignan mo yan, oh. Mga hinog Hinog na. na. Ganito sila, alam mo yon pag pinipitas, kailangan meron kang gunting. May gunting ka dyan, Merrick. Yung Kailangan right way ng gunting. pagpitas. Tapos pag pinutol mo ito, dapat flat. Makikita mo dun mamaya. Tapos ito huhugasan. Oo. Sasabon pa yun Meron kang dishwashing liquid na meron kang sponge and then you wash this. Para maalis mo yung mga insekto na yan, ganyan. Pag malinis na siya at natuyo, kailangan mo i-wax. Yun yung nakita natin dun sa ano, kaya makikintab. Na Ayan, ma'am, oh, yung tingnan mga mo. nire-repack Yan. nila. Oh my gosh, sige. Patayo naman. Ay, naku ma'am, grabe ka talaga. 3 hectares at 3 hectares ito. Pang ilang milyon na tong pera mo para dito sa satsumo na to. Dito kami? Baka yun sa gabal to, hindi naman. Makita yung mukha namin. Kita pa yung mukha namin ni ma'am. Yun na lang si Teresa nakakita. Aliw na aliw ako, ang ganda. Yan. Papasigaw ka sa dami. Dito ang dami Kahit, alam mo, my nakakatawa yung bisita namin. Sabi niya, dito. Hindi niya Dito na ako alam. pa-picture. Mamaya nakita sa kabila. Ay, dito. Hindi niya malaman kung saan siya Ako pa-picture. nga, umikot na eh. Ang dami. Ang katuwa yan. Oh. Grabe talaga. Marami pa dito. Andyan Eh, pa. 3 hectares to kamo eh. Hanggang dyan. Grabe. Pababa pa doon. Ang dami. Yan po 3 hectares po yan. Ay, grabe Lord. Ang ganda naman ng creation mo. Ito. Wow. Oh. It's going down there. Yeah, hanggang pababa ano.
Siguro pwede naman yung, hanggang doon po, ang dami Like pa ito pala mo, doon, tinan mo ma'am, tinan mo to. Ito ang liit lang na puno. Maililiit na puno lang talaga sila, by the Oo, way. kasi budded sila. Hindi sila mag-grow. Tsaka yung ginagamit naming rootstock, yung ano yon, yung trifoliate, o kaya yung bineke, yun ay ano siya, cross ng nabels at saka trifoliate. Apo. So, maliliit sila, hindi sila, kung ang aming ano kalamanda rin, yung native na kalamanda rin, oo, matataas maano yun. sila, matataas Oo, yun. oo. Pero mahirap kasi, meron kaming mga punkan doon na kalamanda rin mahirap, mataas sila kaya laging pinuprune. Yes. Pero ito, pagka ganyan Mababa ang talaga. rootstock mo yung mga yon, yung mga trifoliate, ano sila, mapapandak lang. So, hindi masyadong mahirap ang spraying at saka harvesting. Yeah, harvesting is abot kamay. Yan po. After harvesting, ang kasunod niyang pruning. Okay. Kasi you remove the dead branches, Yes. mga diseased branches, and then after that, yun na, magpe-fertilize na kami nung bio-organic fertilizer. Yung galing kay Sir Oo, Rolly. yun muna ang una. Kaya, libo-libong sako ang ginagamit namin noon. Ay, nako, sabi ko kay Edgar, isang load, mamaya na naman, sabi na naman, magkakarga na naman sila. Isang load na naman. Ay, Diyos ko, ay marami pa doon, dami. Grabe. Tsaka mababa. Hindi pa na-harvest doon? Hindi pa kayo nakumpisa? May na-overripe na. Pamitas mo nga kami niyan at titikman namin. Yun yung may May orange. dilaw. Yung may dilaw. So, ilan ang Anong gagawin nyo ngayon? May dilaw. Hindi, yung may America. yellow. You know. Yung madilaw-dilaw. Yan. Natusok naman yata ng fruit fly yan, Mayri. So, ma'am, May yung mga dilaw na, dapat Ano hindi yan? ganon, di ba? Pagka dilaw na... Pwede pa yan, yung mga ganito, pwede pa itong ibenta. Kasi kahit na siya yellow, namumatigas. So pag nalinisan yan, at saka na wax, Yep. maganda para na yung nasa Maganda na. bodega. Pero pagka masyado na, iba na naman yung binibenta namin as ang tawag nila OR, yun ay overripe. Pero yung mga nabili ng mga pa 5 kilo, 10 kilo, yung mga ganun, nakakainan nila kaagad, yun ang bibigay. Pero pag ibibiyahe sa mga truck na papuntang Nepa, papuntang Baguio, yung mga o green. Sugigaraw, kailangan yung mga green na green. Kasi yung ano, Pero maganda, kahit ganito siya, maganda na yan pag na-wax. Pwede na mag-harvest ulit bukas, Merrick. Wala na kami citrus bukas kasi kakarga na naman ngayon. So, minsan pinapahold ko Magkano yung... po ang harvest nila dito? Per box, per... O basta, mamimili sila na kung alin ang hinog. Tas ayan o, tingnan mo dito. Ang dami ng bunga. Yan, dami na po. Isusong mo Hindi ka na lang siguro. maubusan. Grabe. Yan ang sinasabi ko ng mga kanal. Opo. Yan po Alam mo, ay... kasi ang citrus kasi, ayaw nila ng mawawaterlag. Kaya pagka ulan ng ulan, halimbawa, ang ulan 3 araw o ilang araw na dire-diretso, kailangan hindi mawawaterlag itong mga citrus. Kaya yan, may mga kanal yan. I see. O, ang daming kanal, ano Wow, yan. mas orange yung ano niya, ma'am. Mas orange yung kanyang kulay, no? Oh, look at the... Wow, very, juicy. Mas matamis. Mas matamis. Wala si Direk. Kumag- Kami muna pinagtrabaho, kami ni ma'am. Mga kaagri, ang tamis. Ma'am, di ba? Ang ganda na kasi ng kulay nito, di ba? Ang tamis la, ang sarap. Di ba? Hindi ka binibigyan na naman. Vitamin C, aga-aga. Grabe. Isang banyo Ma'am, ang kumain. yaman-yaman mo na dito. Ang dami rin ng gastos. Alam mo yung una ka nagtanim? 4 years yun bago bubunga. So, negative ka ng negative. Sabi ko kay daddy, kailan Palabas ang palabas. kailan ka makikita? Kasi alam mo yung 1991 yata yun? Matapos mo siyang itinalim ng 1987. Alam mo kung magkano harvest ko? 29,000. Isang puntahan ni daddy sa Manila para bumili ng Roundup, yung pangpatay ng damo. Kasi mga tara-tarahib ito noon. 30,000.
yung worth ng mga roundup. Tapos yung pinagbintahan ko after 4 years, yung pinagbintahan ko 29,000. Naku, maiyak na ako. Tapos si Pero Mr. ma'am, Tanyada, nung pumunta siya, nakita si Leonardo, yung kapatid ni Senator. Tapos sabi niya, naku, di iniisip mo pag ano na, pera ito. Sabi niya, naku, di pag naglalakad ka dito, iniisip mo na lang, pera ito. Tutunay nga naman, mas matamis to. Oo. Mas masarap tong kainin. Panguha mo nga kami ng, panguha mo naman kami ng ng mga yelo-yelo. Mas Ano gagawin mo ngayon? Mag-i-spray ba kayo? Pagkatapos, Saya ako. wawak mo, tapos daanan na yung mamayang hapon. Ano yung kaligayahan ko? Kahit isang crates lang. Makakita ng mga ganito. Ay, kami na maghugas daw, sila na. Sabi ko, yung pangarap ko mga makita lalaki, ng mga mga babae ganito na daw. kadami. Basta piliin mo yung kagaya nito, yung mga orange na. Sing- O hanggang dito na lang ba tayo? Hindi na Yes, tayo ma'am. lalakad. Mm-mm. 3 hektarya yan. Kaya nga. Buti. Tsaka parang puro ganito rin naman makita ma'am sa Oo, babae. pare-parehas lang. Wow, grabe. Ito, tinan mo, yan yung mga damages. O, tinan mo, natutusok kasi sila ng fruit fly. O, pag natusok ng fruit fly, mabubulok. Pero this will serve as fertilizer, Fertilizer, din. yes, Parang ma'am. pabalik-balik lang din. Sumeri. Tingnan mo, you notice the soil. Opo. Na mo yung soil texture. Yan yung mga yung mga kailangan ganyan. So, you have to maintain at least 5% organic matter. Hindi Yes. pwedeng walang organic matter. So, yan yung yan yung namin kailangan yung mga bioorganic fertilizer ni Rolly. Kasi nilalagyan lagi yan. After harvest, yun muna. Alam mo nung wala pa yung bioorganic at ang ginagamit namin ay fresh, na hirap kami ang mag-source out. Po, yung mga tao namin ay binabakunahan pa namin ng antitetano. Kasi ang mga ipot ng manok kasi, mayroon silang mataas ang kanilang yung tetanobacter, yung nagkakos ng tetano ng mga bakterya. So, sabi ng anak ko na doktora, kailangang nakapila yung mga boys namin, no? Si Dr. Rao, kaya si Joe magtutusok. Pagka ayaw nila, sabi niya, o sige, ayaw ka magpatusok ng antitetano, gusto mo si Sarah magtutusok sa'yo. Kailangan silang iturukan. Oo, kasi halimbawa, mayroon ka lang konting gas-gas na tapos ka ng mga ipot ng manok na fresh. Maraming tetanobacter yun. Tapos pag pumasok sa'yo, pagka ikaw ay nagka-tetano na, wala namang gamot yun, di ba? Mamamatay ka na sa tetano. Pag naglalakjo ka ng ganyan. Ngayon ko lang nalaman nyo na. Ayan pa, marami pa doon. Dami nga po eh. So season ngayon ng Satsuma na ma'am. Satsuma muna, tapos after Satsuma, sa nandaan, may Rick. May Rick. Ako'y nawawala sa akin sariling farm at di ko alam ang dadaan. Madalang kang bumisita dito. Pagka may sales, hindi ako nakakaakyat eh. Doon lang ako lagi sa bodega. So ang ano nyo ma'am, hanggat hindi pa dapat i-harvest, kahit or pagpaubos na, doon ka palang lagi magpapa-harvest, ganun. Kumbaga tinatansya mo din. Oo, kasi pagka... Kasi once na na-harvest Ayan, yung na mga yan. punkan, Ito mga green, paano? October ang harvest ng mga yan. Ito punkan. Tamang-tamang matatapos ang Satsuma, tsaka susunod ang punkan. Pero mas saleable ang... Di ang ganda-ganda nito ma'am, kasi orange na orange to. Punkan to eh. O green pa Hindi, ito. parang Satsuma rin, kinukuha rin ganun namin ng din. green. Okay. Kasi ang mga biyahero, gusto nila green. Kasi daw pagka matagal ang keeping quality sa quality sa Dami, natuwa Dapat ako nga doon. mabunga itong mga ito eh. Ayan. Lagyan mo naman ng tulay, may Oo, rake, para pag napunta isa-isa. kami dito kami makakadaan. May sili Ano na rin. Grabe. Hanggang doon pa yon, mga punkan pa diyan. Tapos papunta doon mga Satsuma. Amazing. Itong 3 hectares na ito nakapangalan na kay doktora, di ba? So wala ka Kasi- ng pangalan dito. Hindi na ito sa akin. Kasi ang sabi kasi nung brother namin sa Knight of Columbus na nasa ROD,
Sabi niya, Brad, mababait naman yung mga anak mo. Eh pag may binibili kang lupa, pangalan mo na sa mga anak mo. Kasi pag mahirap na naman pag ililipat mo na naman. Kasi marami na namang bayad sa capital gain tax, marami na namang mga babayaran sa transfer tax, mga ganon-ganon. O di pinangalan na namin sa kanila yung merong pangalan kay Joe, may nakapangalan kay Alfonso, doon na sa yung 20 hectares nga doon sa malayo sa pangalan na sa pangalan na ni June, tsaka kay Joe. Pasabit-sabit pa yung paa ko dito sa mga Ingat mga ka. ugat. Wala, nagbuta sana Ingat ako at dahan-dahan lang. Lakas mo, Eric. Ingat. Ito lang mahirap sa bundok. Takot pa naman akong mahuhulog. Ay, takot ako madulas. Ito yung malapit na lotus. Ayan Ang pa, ganda, oh. meron pa rito. Alam mo yan, nagdadala ako ng ganyan sa Solano Oh. Parating namamatay. Ah. Ayan, mga punkan. Ito pa, Ito, mga dito punkan lang, pa oh. ito. Oh. Mm-mm. Yan. Ang kakaibahan ng, tingnan mo, na-notice mo ba? Kilala mo yung ganito? Yung ganitong dahon, parang kulot-kulot, punkan. Yung mga satsuma naman, tuwid yung Tsaka ang growth ng punkan, pataas. Ang growth ng satsuma, papaganto. Mababa lang. Mary, gusto ko ulit ng ganyan. Daling ka na naman sa Solano. Saan mo tinatanim doon, ma'am? Doon sa pond. Kaya kinakain ng isda. Sa fish pond mo doon. Dito, may mga tilapia rin dito na may mingwit. Alam mo ginagawa ko? Tinutusok ko dyan yung mga bingwit. Tapos mamaya ako nababalikan. Pag may nahuli na sila. Sige, Ganda baka niya, baka mahulog ka. Ganda. Teka, picture ko lang. Sana pala, nagbit-bit ka ng ganito. Dinagay mo kayo sa badin. Oo nga, hindi niya natikman. Yung dilaw na dilaw, ay, ang tamis. Dami pa dito. Gusto mo pang mag-video? Punta doon. Yan lang, dami po. Busog na busog tayo sa video ng Dito pa. Satsuma. Malalaki naman dito, Mayrik. Yan, dami po. Wow. Dito, punkan muna dito, banda. Tapos pupunta doon, Satsuma rin. Pare-parehas lang naman. Kaya kahit na hindi mo na ibibidyo at napakalayo. Kadami. Sarap. Dati gubat lang din ito. Nung binili namin. Opo. Ito, pumunta ka na lang dito. Tapos, ayan yung mga yun pa. 3 hectares. Ito ang asola. Yes. Kinakain ng Mga tilapia. Oo. Kaya, yung mga, marami kaming manok, meron kaming tilapia. So, that saves some of the supply ng mga boys. Yes. Manguha sila. Ang ginagawa nila, papaalisin nila yung tubig dito, papupuntahin nila doon. Ah, okay. Pakawalan Tapos, nila. pagka ito pag wala ng tubig, sa kanila kukunin yung tilapia. Ay, ano na yung pang-consumption na lang nila dito. Dami yan. Wala doon, papunta dito, papunta doon. Sa banderon, after ito, mayroon pa rin. Wala namang mura. Kailangan kasing itabasin mo para sumuloy ulit. Yes. Trim-trim din. Matigas hindi pwede, Mayrik. Aba, may nabulaklak. Na? Mayrik, nabulaklak. Tingnan mo. Ah, ito Ano ito? Pagka maganda pag mayroon kang maganda pag may ganito Dahil? na may bulaklak kasi mag-off season 'yan. Pagka nag-off season fruits ka, mas mahal 'yon. Yung kasi walang maraming So, ibig sabihin magkakaroon ka ulit ng bunga kahit off-season naman. Aba, marami naman, namumulaklak pa. Wow. Marami bang Wow. nabulaklak na punkan? Doon pa, Kasi itong mga maliliit na dahon na ito, pagka tingnan mo, yung ganito yan. Pag may maliliit na dahon,
Susunod dyan, flower. Ayan, ito pa, may Oo, flower. yan. Yan. Saka, tignan mo, marami silang maliliit na daan. Oh, May pang magkaroon pa March, ako ng April. second crop. Yay! Yay! Marami namang natubo, marami namang nalabas na bulaklak, oh. Oo. Wow, very good. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Meron ulit. Haka na. Tara. Tara na, punta na tayo sa Malabing. Merik, bigyan mo kami na isang crates na hinog, ha? Ang sarap no, Ma'am. Ang tamis. Dami pong suha, oh. Ang ganda. Kayo lang may pinakamalaking ano dito, Ma'am? May. Taniman ng satsuma. O marami din. Marami din. Yung lahat na yan, sa ibabaw ng bundok naman, makita mo, puro mga citrus na yun, kung kani-kanino. Wala akong bata dun sa farm ni Ma'am. Nisigaw ko dun sa dami. Sorry, ha. Nakakaali talaga, eh. Hindi mo. Ganda, eh. Eh, mas marami pa daw dun sa ano na ilang hektarya yung puntahan natin, Ma'am. May 9.2, 4.5, 4.4, pero malayo ng lakarin. Tapos gumawa kami ng bahay doon na maliit para din dito, para doon sa tao rin na nakatira doon. Kailangan may tao sa mga bawat farm mo. Okay. Merong natira. Kasi meron din doong aso na pinapakain, may manok. Para pag sila'y walang ulam, di magkata sila ng manok, di ba? Pag sila'y walang ulam, mawa sila ng tilapia. Di, at least. Tsaka meron din silang tanim ng mga gulay. O di, yun na rin ang... Hindi, buhay na. Oh, dati, oh. Oh, ha? Sa kahit puno, sa punong puntahan mo, grabe. Oh. Ha? Nagigising. Hindi ko siya magulat. Dahil. Inantok siya eh. Tsaka ito, buds. Pag yan ang tinikman mo, ay, matamis talaga. Tapos meron din siya tinigas mga na ano na din eh. hinog. May ponkan din si Ma'am Ton. Gising ka na ba? Hindi ka pala uhaw, marami tayong tubig. Iiwan ka na dyan mamaya. Ha? Iiwan ka na dyan. ano daw? Iwan na daw ako dyan sa farm niyo. Kahit ako isang tuwa eh. Sa amin na rin yan, mga yan. Suot ka ng ano mo. Tapos nandyan yung aming water pump na solar. Ito solar, hybrid, pwedeng i-kuryente, pwedeng i-ano. So that is part of that na rin. Yeah. Tapos, ito yung mga durian, may bunga pa pala naman, kala ko Ay, ba may naman durian wala ka na. pa, ah. May hinog, ma'am. Hindi ko alam kung may hinog doon o yun ng durian. Sana may hinog. Sige, Kain tayo. pagka dyan sa, meron yata. Sige po, Hilig sige siya po, sa durian. lakad ka. Go, Kuya R. Go. Tapos diyan sa may rough road na parang kakaliwa ka, papasok tayo sa may bahay. Hindi napipitas. Ako I cannot afford to build a cemented road, kaya ano lang yun. Tinambak. Ang dami naman nagyayelo, wala. Oo, mahulog. Yan, dyan yung bodega. Sa fertilizer na rin naman daw yun. Kaliwa ba, Ma'am? Kaliwa dyan sa kalsada na yan. Oo, kaliwa ka dyan. Tapos dito, yan, tinundami kong bulaklak dyan, Bahay niyo to, ma'am? Hindi, yan, bodega tsaka lad sa taas. Kasi noon maraming napunta noon mahirap ang daan. Pag napunta sila sa kuweba, hindi sila makabalik ng Solano. Kaya kailangan nila ng titulugan. Sabi ni Gob, nung nagagawa si Daddy ng bodega, sabi niya, lagyan mo na nga naman ng ladsyan para yung mga taong mabisita natin meron naman silang titirahan. Namumuna yung mangustin mo, ma'am. Merong mga mangustin na may bunga. Meron yung mga grafted, yun ang mas magaling bumunga, yung mga puno, yung mga seedling. Sabi kasi sa Davao kung gusto mo raw na marami seedling seedling daw ang lalagay. Didiretso ka po, hindi ka liliko. Ito ang mga punkan. Yan ang ponkan. Oo, yan. Yan. Nag-video na rin kami ng mga punkan doon.
Tapos dyan, yan, mga Satsuma. Dati naglalakad kami dyan, papunta doon. Yun yung pathway namin. Ngayon, ito na, mga dragon Karin fruit. pala, mami. Hanggang doon pa yon, hanggang doon, dragon fruit, papunta doon. Kaya pala sabi mo nagbebenta ka rin. Ayan, ang mga durian na yung mga yun. Wow. Yan o, yung mga durian. Sana may hinog. Ito mo, malalaki yung Satsuma na yan. Oh. Satsumo. Oo nga, no? Yan, sa kabila, ito pa rin. Yan. Satsumo. Satsuma. Ha? Malamig nga dito eh. Ayan, dyan tayo sa may nakaparadang sasakyan. Yan daw puno na ganyan, healthy daw yan. Yung may mga lumot. Pinakita ni ma'am sa video, yung inano niya, Ang dami na lang hinog ko, grabe. Protection daw niya Oh my yan sa God. puno. Sabi ni ma'am. Ganda. Yan, dito na lang tayo sa may sasakyan. Ipakairada mo na rin lang dyan. Which one? Okay. Dito na tayo sa Satsuma. Ako yun. Ha? Ano kailangan mo? Ay, itong mic mo. Direct. Ikaw na. Yung mga unang tanim, kaya matatanda na yung mga puno. Pero ang asawa ko, very sentimental. Sabi ko, puputulin na niya yan, tataniman ng bago. Eh sabi niya, wala ka namang utang na loob. Na buhay pa naman sila, eh gusto mo na silang alisin. Sabi niya, bayaan mo na sila dyan. Nabunga pa naman kahit paano. Ilang taon na po yan, ma'am? 1990s pa yan. Tinanim. Kasi lumipat kami ng Vizcaya in 1986. Na November. Nag-umpisa si daddy na nagtanim, naglinis-linis pa kasi gubat naman. 1987. Tapos tumigil, hello, ayan ang anak ko. Hello, hello. Si Ma'am Jo. Oh. Hello po. Hello, Ma'am Jo. Buddy po. Sir Buddy, kilala na niya kasi pinanood na niya yung mga video mo. Sabi, $1 million na yung mga siya. Malayo pa sa milya ni Ma'am. Ano ko? Di ba kami sa Andalusia? Ang daming bunga doon, tuwan-tuwa. Nag-ano kasi ako kay Oli, nagpapahanap ako. Baka siya. Siguro. Baka si Oli. Kanino ka nagpapahanap? Yung friend ko po. Baka yun. Baka friend niya, tapos friend ni GP. Kaya siya naman, friend ni GP, kaya pinunta sa kanya. Oy, naghahanap daw si Sir Buddy ng ng pupuntahan na successful farmers. Wala naman ako alam kung di kayo, sabi naman daw. Ay, naka-schedule naman silang dumating, sabi naman. Si Daddy. Sige. Ayan na pala siya eh. Halika, kaya tayo muna uminom ng tubig at kumain ng konting tinapay para. Ganda na si Sir. Tapos you have your energy to go around. I will not go around. Kayo na lang naman. Kaya ako na yung bida kanina at saka kahapon. Tayo kanina. Kayo na. Tuwan-tuwa ka lang dyan. Sorry, ang babo ko talaga. Hello. Ayan si Daddy. Good morning po. Direk, dito na si Sir. Ay, siguro araw-araw tuwa ka nagka-harvest. Sir, morning. Saka hindi rin po pag araw-araw yung ginagawa, tapos ilang buwan na ganyan. Minsan pag naiiyak ka na lang din kasi parang nababawas. Tapos sabi daw kung ang harvest po ay mga 5-10 kilo, natutuwa ka. Pero kung ang target yung harvest na 100 sa isang araw, maiiyak ka na. Sabi ko, natutuwa, maiiyak ka na. Galing na kami Andalusia dati, dumaan kami doon. Kasi, tapos kami dalawang bumaba. Alam mo, pares kayong singkit ni Sir. Ala? ang difference, sir, mayaman. Ako hindi. Ano mayaman? Sir Buddy. Mayaman sa utang. Halika, doon muna tayo sa bahay. Sige pa. Kape muna tayo. Uminom muna sila ng Sige, sir. tubig. Si Ma'am Fern, malakas pa eh. Kasi kung lagi ka nakakagilin. Ganda ng orchard.
Meron akong bisita noon na inchik na taba-taba. Mhm. Pumunta dito, meron pa siyang alalay. Hindi pa nasimento ito. Oh. May nabasa at madulas. Mula dyan hanggang dito na umusos. Oo. Tapos ako'y nag-isip kung ako madisgrasya dyan yung asawa ko. Di baldado yan. Pinagawa ko ganito. From the gate hanggang dito. Mm. Ay, Sige. may ganyang ano yan, maganda yan, Ayan yung ma'am. yan yung, yan, jade vine. Jade Pero vine. si daddy naman, sabi ko, lagyan ng trellis, ayaw. O di, ganyan na lang siya. Tapos, naglagay ako ng lotus dito. Maganda ang bulaklak niyan. Oh. Eh, kaso yung aso namin, palagi yun siyang napunta doon sa aking kawa. Kailan Kaya lagyan niya na nilagyan ng bakod? bakod, di ba? Sabi. Tapos pagka ganyan, yan. Sino mo yung aking garden, di naman nila inaasa. Oh. Ang ganda ng farm niya, ma'am. Dito na, mami. Kahit dito na kayo dadaan? Parati kami backdoor eh. Dito, Mami, dito na kami nadaan. yan na. Backdoor na lang tayo, ma'am. Ganda. Hello. Grabe naman. Ang ganda. Mga mangustin, Mm. meron dyan. May durian ah. Amoy durian. Oh, meron. Yes. Mantik pa binabaan yung kasama namin kagabi. Buti nandun ako sa taas, nakita ko. Ay, ibababa siya. Ay, ibababa ko na kasi babayaran ko bukas. Ay, iwan mo kasi may bisita mo. Backdoor. Ito kitchen kasi natin. Ah, Lagi kami sa backdoor. backdoor. Ganun na nauso na sa mga bahay ngayon eh. Laging ano. Ganun na ngayon. Kahit dun sa Solano, lagi kami pagdadaan sa backdoor. Backdoor din. Hindi namin masyadong ginagawa. Okay. Ah. Ang ganda ah. Napainit na ang kape dyan, Jojo. Sir. Ay. Alfonso Alfonso. Namuhe Jr. Kumilang media name ko. Sir, anong tribe nyo sa Ifugao. Ifugao. I'm a pure Ifugao. Pure Ifugao. Oh, talaga sa buwan. We migrated here because kulang ang lupa sa Ifugao. Yung makita mo naman ni Marasteles. Mm. So, isang ugali ng Ifugao. Mm. Kung meron lupa yung pamilya, first na recipient yung panganay. Panganay lang. O pangalawa kung meron pa. Oh. Pangatlo kung meron pa. Yung susunod kung wala talaga. Wala kang mana. I'm the third, so wala akong Wala kang mana. doon. So I have to come here. This place was declared a Ifugao settlement. Oh. Kasi yung namin doon, si Judge Dunuan, siya ang first na commission ng CNI, Commission on National Integration, Ah, okay. covering the whole Philippines, Okay. for indigenous people. Mm, Judge Dunuan saw this place. Oh. After yung mga displays sa Abinga Oo. at saka Buklaw, they were resettled dito sa Biskaya, sa Kayapa,
And somewhere sa Dupax. Dupax. Open ito. Mm. Si Judge Lunuan was one of the judge na baba. Mm. Nakita niya itong opportunity. Ginawa niyang Ifugao settlement. Kasi naawa sa mga tao doon, walang lupa. So I was then a teenager. At that Kami time. ang first teenager. Dito, nakisama din ako sa mga pumunta dito dahil wala akong lupa sa Ifugao. When I graduate, hindi pa ako nag-graduate ng high school. Sumama ako dito. Third year, ako doon. I fell in love with this place. So, nag-stop ako ng 2 years. Dito ako Nag-stay. I have to follow the rule of the Bureau of Plans. Oo. You have to clear a land. Oh. After clearing 2 hectares, you go to the Bureau of Plans and apply for a Register. title. Oh. So, binigyan kami ng mga homestead. That was Homestead, no? 1964. 65. So, you have to walk 2 days from Solano. Doon sa Magat River, you following the river coming here. So, 2 days 2 na days. maglakad bago pumunta rito. Grabe. Hirap noon. Pero I enjoyed it because wala akong lupa eh. Oo. So, then, nung dalawang kapatid ko kasi nasa college. Tapos nung natapos na hindi kaya ng magulang ko. Oh. So, nag-excuse ako, dito na ako. So, I get a piece of land. I was in love with this place. Sabi ko sa isip ko, Oh. mahirap ko, hindi ignorant ka. I have to go and pursue my college, agriculture ang kunin ko. One day I'll come back and start this development. Then natupad ko. Oo. That was 1987. After my graduation sa college, I graduated sa Araneta University. Agriculture. Major in animal husbandry. Animal husbandry. Oh. Pumunta ako dito sa Ifugao. Maraming government vacancy. Nakikita ko, wala naman ako matutuan dito. I have to go to private companies. That was 1970. Kami ang nag-start ng Monterey Farms 1970. wow. sa Batangas, Iwaan. That's where I met my wife sa Lubang. That is the best blessing that he had. Kaya noong 1987, sinama ko na siya dito. Ano po ito? Mangoes, maximum. Persimmon. Ba't malambot? Kaya mo na kayo nito. Malambot nga. Ay, hindi, ito yung anong variety na ito, Daddy? Anong variety ito, Ito yung Daddy? maliliit na variety galing sa Gala. Sagada. Pero matamis. Matamis ito. Huminog na kasi ng huminog. Okay. Ito mangustin. Oo. After, All the while, ang tao akala na Davao. Tapos Davao meron lang. pa dito. Meron. Durian, meron dito. Durian, o nga po. Mga lansones. Sinabi nga si Red, yung Regional Executive Director ng DNR, na yung isang taga-DNR bumili ng durian dito, tapos binigay sa kanya. Tapos, sabi daw, galing sa Biskaya, sabi daw ni Red mukha akong niloloko, sana magkakaroon ng durian sa Biskaya. Oh. Kasi Davao lang meron. Tapos, sinama ni, kasi Board of Regents nga si Joe, ang mga kasamahan niya doon, mga Regional Executive Director. Sinama niya si Red ng Tumaliwan dito. Oh. Adi nakita nga na yung mga durian, o di naniwala siya na mayroong durian dito, di ba? Ayun na, yung durian, o. Ay, naku, bilis si Ma'am Chick. Bigyan mo sila ng ano, yung gloves na... Meron kaming ano dyan, After finishing my trials sa mga citrus, kasi I have to do the trial and error. R&D niya. I have to go to Australia to get the technology. Kasi wala dito. Yung mga kumpanya naman, yung malalaking kumpanya, madamot sila. That's their trade secret. They cannot share you. So, hindi ako mapautang ng mga bangko noon. Kasi maraming MPA dito. Noon walang kasada. That's against their one. So I have a sister there. Meron akong sisters doon. They were the one who helped me to start this. So, sabi ng taga-DS sa Department of Agriculture sa Australia, if you are interested to develop a citrus industry in your place, you better tell your brother to come here to see the technology before starting it. So, tama yung
Pumunta ako doon for 1 month to get the technology. Bago kami nag-umpisa. Then I have to form a core group dito, yung mga young people. Educated, kasi technology na. You cannot convince yung mga old farmers. Hindi sila madali, hindi nila naintindihan yun. So tama na pagdating ko, yung mga kapatid ko, mga pinsan ko, mga graduate ng college, Sila. sabi ko, you don't go out and look for job, we start our project. So you get your land from your family, kunin yung maganda, pwede taniman, then we start all together. Because in my kwan, hindi ka mas-attract ng impact ng sa gobyerno. The government have to intervene and help in sa infrastructure, financing. So lahat ng government agencies have to get their assistance. GTI ganon. Pero sir, diba nung araw, marami nang nagtatanim ng citrus dito pero yung maliliit, yung dalanghita. Oh, meron. In fact, ako muna nga nag-umpisa Ikaw pa rin dito. nung una nun. Oh, so I tried it. And nung ako'y pumunta ng college, bakas yung pag-uwi ko, ito kasi mabunga. Eh, walang ganong technology na in-apply ng kwan, kundi ang tinanaman ko, yung mga puno na malaking kahoy. Thinking na mabulok itong abono niya. Pagdating ko, yan ang naging prutas ng baryo. Sobrang bunga, magandang kanyang, very juicy. So yan, that supply di baryo ng kwan. Ang kwan lang, itong mga tao, siyempre, pang bahay, ang isip nila, magtanong ka ng prutas for your consumption and for your visitors. Na wala sa kanila isip yung Business. ito palang magpayaman. Doon mismo na nakikita ko na anong potential nito. You have to find a product, kahit isang product, that's high tonnage, high value. So it means by the truckload. Yan kailangan niyang kasada. So the government sees the potential. It's not only fruits, even vegetables. Open, ang lapad ito na hindi pwedeng hindi ma-develop. Ano nangyari? All my plans came to kwan. Talagang ganun nangyari kasi I was able to convince my kwan. Padilla was the congressman. Pag pupunta dito mag-meeting, he passed to my house to talk with me. Kumusta yung project natin? Sabi ko, congressman ako, nahirapan ako mag-favorite sa mga tao, wala kasing kasada. Hinihingi nilang kasada. Don't worry, Mr. Ramu, go on with that project. I'm working out a congressional bill making this a national road. Kasi single kuha tayo, district. Ang lapad itong Biskaya, kaunti lang yung CDF ko. Magbigay man lang ako ng kaunti lang, pero to make this road coming year, talagang sementong kasada, billions ang kailangan nito. Kailangan. So it needs a national government intervention. Anong maitulong ko? You select the best citrus you have. Pag-regalo natin bago sila pepirma. I have to support them. Nilang galing gano'n. We conducted citrus festivals. Na-invite yung mga congressman, mga kwan. They saw this place. Even yung sekretary ng agriculture noon, ng taga-Pangasinan, pumunta dito. Maraming dignitaries na pumunta, nakita nila itong lugar. Kaya it was easy for congressman to pass that bill na approval immediately. So this is a confidential road. You can pass from Bangbang coming to Kasibu proper, then coming here to Malabing, patapos yun yung nadaanan nyo. But the primary reason why I really was so serious in starting the citrus industry, to empower the people, to see the potential of this place. Kasi nandiyan yung dalawang minas. Nauna akong nagtanim bago dumating sila. And they are so aggressive. Wow. And the mother lode ng ginto nandito.
Right now, they want to dig underground, tunnel na. If they get destroyed, they put, so destroy the water aquifer. Matutuyo na ito Oh. And they are so greedy kasi malaking ginto. And all yan metals na kailangan natin, copper, with this bagong mga green, energy siya sabi, green. Ang copper pala, malakas sa itong kahit yung battery, mga solar panel, windmills, malakas ang gamit sa copper. Where do you get the copper? Nandito, combination of the gold palagi. Ganun ba? Yun. Kaya pinag-aawayan pa nga yung luyot yung kinukuha, pinaprocess sa DDP, yung malaking mines dyan, Oceana, copper malakas. So they just get the gold here. Tapos yung natira, doon nila dinadala sa Singapore or makuha na lahat yung ibang minerals. Kaya maraming minerals na kukuha, doon sila kumikita. Kaya look at this. Nakita yung na-preserve namin forest. Still intact and heavily caved. So our plan really is to agri-eco-tourism. It's for the development, for the people. Dito ka makakita ng citrus na ganito kalaban by the people. Hindi gaya sa Mindanao na malaking kumpanya na may-ari. It's the ordinary farmers. Ito mismo, dami lang yumaman na farmer. They're now millionaires. Because one product, ito lang. And may challenge sa kanila. After citrus, na-recognize na kayo ng bangko na you are bankable, dumating ang kasada, we go, integration. Meron ka ng poultry, pero not large scale. Piggery, also integrate mo. You utilize all these mga manures na organic. Kasi mahal lang po That's one way of mitigating yung expenses sa and go on organic. Kaya ang ginagawa ko ngayon, I'm using this PCM organic. Combination with the chemical fertilizer kasi hindi mo din pwede magamit. Hindi pwede talaga na walang chemical. Balance mo yun. Ano, 50-50? Hindi. Medyo mga 30% organic. Okay. Kasi you have to just maintain 5% sa organic. Kasi yung organic, importante sa development ng root system. So you maintain the vigor of the tree. Bago siya mamulaklak, bago magkuhan, must be vigorous. Ma-maintain mo yung good flowering din. Sabi ng mga scientists, ano nangyayari sa loob ng maugat? That's what you see. Sa labas. Kung puro doon sa baba, hindi mo naasikaso yung root system, yung nutrients, wala. Kaya high production ito. We are targeting for at least meron ka 30 to 40 tons per hectare. Malaki na yun. Okay na yun. Other countries, they are getting 60. Sa Japan, they are getting 80 tons per hectare. Yung high density. Malilit na dwarf na kahoy. Pero sa akin, pwede mong i-grow na smaller? Kaya we have done researches on that. And ako mismo nag-try dito. Using different rootstock. Yung nakita niyo malalaki, yan ang kalamandarin. Kalamandarin? Yung native. Yan ang rootstock. Lalaki. So, pag lumaki na yung kahoy, mahirap mag-harvest, wastage sa spraying, mahirap mo yung ma-able mo yung mga insekto. Anong problema? So, yan ang ganoon. Patas, we use now yung tripolate stock, imported. So, it would dwarf the tree. So, that's the one of Japan. They use this dwarf rootstock, trifoliate, tapos ipuprune pa nila na mababa. Kasi siguro mababa, medyo palaki yung mga Hapon Pero yung productivity ng as far as fruiting, sir, the same? Mas productive daw. Yan ang isang talong ko sa mga scientists sa Australia. Sabi ko, how can this smaller tree produce more than the bigger tree? You just get 2 cups, put
a coarser sand and a finer sand. Then you put water, drain it, and see who brings more water. It's the smaller, finer sand, not the coarser sand. That's the canopy surface area. The smaller but denser, you can produce a bigger canopy surface area. That's where the fruits are. So in Japan, Galing, ano? oh. So maraming advantages. Dahil more uniform pa yung bunga dahil yung gravity ay controlled yung yung laki ng mga prutas. The nutrients kukunin yung kahoy. Siyempre yung una na yung mga malapit sa lower part of the tree. Yan ang unang mga supplyan bago pupunta sa taas. Maliliit yung nasa taas, malalaki dito. Yun. Ang daming advantage. That's why they can get 60 to 80 tons per hectare. Wow. Kasi ang rason naman nila, maliliit kasi yung lupa namin eh. Sa kanila. Sa US, they need all the machineries to get inside. So to do the bigger spacing. They cannot operate sa small scale. They want always big scale operation. So, dahil sa sakit rin yun eh. Oh. Kasi yung sakit ng citrus na wanglongbing. So, yung lifespan ng mga trees nila, basically, 12 years nag-start mag-decline. Yung ginagawa nila, binamaximize talaga nila kasi habang malilit pa, bubunga na. Kasi after mga ganun, mag-start na mag-decline yan. 15 years, ganyan. Hindi mo na kayo magkape? Palit na naman. Pero advantage rin nila doon, yung terrain nila mostly flat. Kaya mahirap rin namin i-adapt dito. Kasi makita mo rolling, di ba? So medyo mahirap yung pag-implement nun. Pero yun nga, sabi nung scientist na Taiwanese na nagpunta dito, maganda pa rin pag may trees na ganyan. 30 years na yung iba dito, they're good naman, di ba? Wow. Sabi as long as well-maintained naman yung trees, wala namang problema. Gaano itatagal ng trees? You can, sabi sa akin ng mga scientists, it will outlive you. Talaga? It depends on your management if you really take care of the trees. You take care of nutrition. Nutrition, Tapos fertilization. pruning. Pruning is a part of your one. You prune the branches, you prune the roots. So, Yeah. magbago. Pati roots? Pati roots. Pinuprune? You have to prune it. So, panibago. Ang I see. ugat niya. Pati roots, prune it. Tapos pinakita sa akin yung isang portion ng plantation na pinunta namin isang farmer. 100 years old na mga trees, Valencia kasi Valencia ang kanilang pang-juice. Ang laki yung kahoy, ang dami bunga talaga. Ang dami pa nalaglang Pero there's plenty of damage. Don't worry about that, it's fertilizer. You look at that, it's still plenty. Pang-juice. How many kilos you can harvest from the tree? About mga 500 kilos. Wow! 100 years old. It depends on your management. Importante yung combination organic matter. After harvesting, you have to prune and put the organic matter. Maintain 5% organic matter sa soil. With the right combination of chemical fertilizers, you can produce the fruits regularly. Nasa iyo, di mag-observe mo kung lumiliit yung dahon, if there's something, it's time for pruning. Pruning na. Para magbago ulit yung canopy. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.